Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2646-2650. Ang matandang demonyo ang pumalit sa katawan upang muling ipanganak. Boom! Halos magkasabay, ang pag-atake ni Yang Yian, Tengshi at Tu Jingyuan ay nahulog sa pangunahing katawan ng uhaw sa dugo na matandang demonyo. Pinigilan ni Yu Linglong ang siyam na matinik na baging ng uhaw sa dugo na matandang demonyo, ngunit ito ay naging isang pagkapatas. Sa ganitong sitwasyon, alam ni Yang Yian na silang tatlo ay kailangang lumaban ng mabilis, at si Yu Linglong ay nakatitig sa napakalaking pressure. Patayin siya hanggang sa mamatay at mawala ang matandang demonyo sa abo. Pagkatapos ng isang alon ng pag-atake, malakas na inutusan ni Yang Yian sina Tengshi at Tu Jingyuan. Ang mga pag-atake ng tatlo sa kanila ay direktang sumabog sa pangunahing katawan ng uhaw sa dugo na matandang demonyo. Sa gitna ng dumadagandong na tunog, ang uhaw sa dugo na matandang demonyo ay umungal sa galit, naghahanap ka ng kamatayan. Maririnig na siguradong masama ang pakiramdam ng matandang demonyong uhaw sa dugo. Sa ilalim ng makulay na pagsabog ng enerhiya, ang dugo ay nasa buong kalangitan. 3 kulog ng pakwan at 5 puno ng lilang 5 kulog ang lumitaw sa kamay ni Yang Yian, at agad niyang itinapon ang mga ito. Boom! Isa pang serye ng mga pagsabog. Sa sandaling ito, ang uhaw sa dugo na matandang demonyo ay napasigaw sa sakit. Sumirit si Tengshi at nag-spray ng isang subo ng apoy ng direkta sa pangunahing katawan ng matandang demonyo na uhaw sa dugo. Ang kakanyahan ng lupa ay bumuo ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay, ngunit sa ilalim ng pagyanig ng lupa, 2 maliliit na bundok ng putik ang lumitaw mula sa lupa, at ang uhaw sa dugo na matandang demonyo ay agad na nakulong sa gitna ng dalawa. Umuungol, Ang uhaw sa dugo na matandang demonyo ay umuungal ng balisang. Mamatay. 10 paraan sumanib sa isa. Sinamantala ni Yang Yiyo ang pagkakataon na muling hampasin gamit ang isang espada. Ang espadang ito ay napakaliwanag, na tumatagos sa buong espasyo sa ilalim ng lupa, at ang enerhiya ng espada ay sumabog at dumiretso sa pangunahing katawan ng ninuno na uhaw sa dugo. Malakas na tumili ang ninunong uhaw sa dugo at tuluyang nanghina. Ngunit ang kanyang pangunahing katawan ay direktang sumabog. Kasabay nito, huminto sa paggalaw ang siyam na tinak na dragon na ikinasalikop ni Yu Linglong at isa-isang dinurog ni Yu Linglong. Patay, patay. Sabi ni Tengshi. Dapat na ba siyang patay? Si Tu Jingyuan ay pinagpapawisan at ang kanyang mukha ay mapatla. Gumamit lang siya ng isang lihim na paraan upang ilipat ang 2 bundok sa lupa upang bitag ang uhaw sa dugo na ninuno. Kung hindi magiging ganoon kadali si Yang Yian na magtagumpay. Patay, walang buhay. Lumapit si Yu Linglong. Napabuga ng hangin si Yang Yian at sinabing, pupunta ako at titingnan. Yanzi, teka, sasama ako sayo. Sinabi ni Yu Linglong, natakot siya na si Yang Yian ay nasa panganib. Okay. Ngumiti si Yang Yian, at naglakad ang dalawa patungo sa katawan ng ninunong uhaw sa dugo. Nagpunta si Yang Yian upang tingnan kung mayroong anumang tulad ng isang demonyong core. Sa tingin ko meron, at kinailangan din niyang i-detoxify si Teng Snake. Ang puno ng demonyong antas ng Diyos ay dapat na mayroong isang bagay sa katawan nito pagkatapos ng matagumpay na paglilinang. Pagpunta kay Yu Linglong, nakita ni Yang Yian ang bitik sa katawan ng uhaw sa dugo na nahati ng kanyang espada. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay ay bumukas ang bitik at lumitaw ang isang butas ng puno na higit sa 1 metro ang lapad. Pumasok tayo at tingnan natin. Pagkatapos magsalita, magkasunod na pumasok sina Yang Yian at Yu Linglong sa butas ng puno. Ang pangunahing katawan ng matandang demonyong ito ay napakakapal, at ito ay sumasakop lamang sa isang maliit na bahagi ng butas ng puno. Pumasok ang dalawa, nakatumbas ng pagpasok sa pangunahing katawan ng uhaw sa dugo na matandang ninuno. Pagkapasok, nalaman nilang napakalaki at may ibang mundo. Gayunpaman, ang kapaligiran ay isang malabo na ambon na kulay dugo. Anong amoy? May kakaibang bango. Nakaamoy si Yang Yiyo ng kakaibang halimuyak. Bilasan mo at harangan ang iyong hininga, huwag hayaang may mangyari. Si Yu Linglong ay isang dakilang Diyos, at mali ang kanyang instinct. Matapos pakinggan si Yu Linglong, mabilis na napabuntong hininga si Yang Yiyo at nag-practice ng mga pagsasanay upang suriin, ngunit nalaman niyang walang mali, walang abnormal, at ngumiti at sinabing, okay lang, ang uhaw sa dugo na matandang demonyo ay isang puno ng mga halaman, normal na naglalabas ng kakaibang phenomena. Natural na sinuri ito ni Yu Linglong, at wala siyang nakitang problema. Ako ay kakaiba sa aking puso, ngunit palagi kong nararamdaman na may mali, at nakaramdam ako ng kaunting pagkabalisa. Nang sabihin ko na sana na mas mabuting mag-ingat, sumigaw si Yang Yiyo, tingnan mo, may nangyayari doon. Habang nagsasalita, dumaan na si Yang Yiyo na parang bugzo ng hangin. Sumimangot si Yu Linglong, ngunit mabilis pa rin itong nahuli. Nakita ni Yang Yian ang isang malaking bola na parang gilingang bato sa kanyang paningin. Ito ay isang kakaibang pulang kulay, ngunit ito ay naglabas ng isang purong enerhiya. Natuwa siya at sinabi sa sarili, mukhang ito ang demonyong core ng matandang demonyo. Kailangan kong hatiin ito para makita kung ano ang nasa loob. Bago pa siya matapos magsalita, iniligpit niya ang kanyang espada at lumipad. Bang! Okay. Walang sinabi siyang at hinati ang espada sa kalahati.
Ngunit sa susunod na sandali, isang malaking dami ng kulay dugo na likido ang sumabog na parang bagyo. Si Yang Yiu ay nakatayo 1 metro ang layo, at ito ay direktang bumuhos sa kanya. Huwag! Si Yu Linglong, na humubol lang, ay nakita ang espada ni Yang Yiu mula sa malayo. Naramdaman niyang may kakaiba dito, at nagmamadaling sumigaw para pigilan si Yang Yiu, ngunit isang salita lang ang sinabi niya, at bago niya matapos ang iba pa, binuhusan na ng kulay dugong likido si Yang Yiu at naging duguan. Sa sandaling ito, damaloy ang dugo sa katawan ni Yang Yiu, at isang kakaibang eksena ang lumitaw. Tumagos sa kanyang katawan ng kulay dugong likidong ibinuhos sa kanya. Pagkatapos ay may isang mapang-akit na tawa, "Anak, sinira mo ang katawan ng Diyos na ito, kaya kailangan mong gamitin ang iyong katawan upang bigyan ang Diyos na ito ng isang bagong buhay, ha 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 ha." Kapag ang tawa na ito ay lumitaw, ang mukha ni Yu Linglong ay nagbago ng husto, at masasabi niya na ang boses na ito ay boses ng uhaw sa dugo na ninuno. Naguguluhan din si Yang Yiu sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan na naroon pa rin ang kaluluwa ng matandang ninuno na uhaw sa dugo. Ang bolang ito ay hindi isang demonyong core energy body sa lahat, ngunit ang dugo ng uhaw sa dugo na matandang demonyo. Ang kaluluwa ng matandang demonyo ay nakakabit sa dugo at direktang ibinuhos sa kanya. Ngayon ay diretsyo na ito sa kanyang katawan. Ito ay talagang isang self-inflicted disaster. Bakit niya ito hinati ng espada? Ngayon, out of control na ang katawan niya. Ang kanyang manhid ang mga paa. Sa sandaling ito, mabilis siyang nag-react at na-activate ang operasyon ng Tao Sid God Core sa unang pagkakataon. Maaari lamang siyang umasa sa kapangyarihan ng Tao Sid sa kanyang katawan upang labanan ang uhaw sa dugo na matandang demonyo. Ngunit nalaman niyang tila walang kabuluhan ang lahat ng ito. Nagsimulang maglabas ng matinding sakit ang katawan na para bang tinutusok ng libu-libong karayom ang loob at labas ng katawan, at dumiretso ito sa kaluluwa. Hindi napigilan ni Yang Yiu na gumawa ng ingay at bumagsak sa lupa. Yanzi! Nabigla si Yu Linglong, at isang berdeng ilaw ng mana ang bumungad sa mga kilay ni Yang Yiu. Ngunit ang tinig ng matandang ninuno na uhaw sa dugo ay tumawa ng masama mula sa katawan ni Yang Yiu at sinabing, "Haha, walang silbi." Ginamit ng Diyos na ito ang lahat ng dugo ng kanyang buhay upang pagsamahin ang kaluluwa, ikinalat ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa, at pumasok sa kanyang katawan. Kung siya ay mabaigo, mamamatay siya. Walang sino man ang makapagliligtas sa kanya. Bibigyan mo siya ng higit na mahiwagang sakit, kung saan ay hindi mo siya gugustuhin na magdulot ng higit na mahiwagang sagabal, kung saan hindi mo siya gugustuhin. Haha. Para bang tumutugon sa mga salita ng matandang ninuno na uhaw sa dugo, sunod-sunod na sigaw ang pinakawalan ni Yang Yiu. Sa sandaling ito, makikita ang kulay dugong mga ugat sa mukha ni Yang Yiu. Sa mga mata ni Yu Linglong, ito ang simula ng pagnanakaw ng uhaw sa dugo na matandang ninuno sa katawan ni Yang Yiu. Napaka-delikado. Hindi maaaring mamatay si Yang Yiu. Siya ang pag-asa ng Chenkun Temple, ang bagong supreme god ng Chenkun Temple, at Chenkun Temple ang kanyang paniniwala, at hindi siya dapat payagang mamatay. Nanginginig si Yu Linglong at pinakawalan ang kanyang kamay. Siya ang pinakamataas na Diyos ng batas. Alam niya ang sinabi ng matandang demonyo na uhaw sa dugo tungkol sa sitwasyon ni Yang Yiu. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang desperadong lihim na pamamaraan ng matandang demonyo. Ginamit niya ang kanyang magic power para tulungan si Yang Yiu, ngunit mapapabilis lang nito ang pagkamatay ni Yang Yiu. Pero, hindi dapat mamatay si Yang Yiu, talagang hindi. Nakatingin kay Yang Yiu na nanginginig sa sakit sa lupa, kumislap ang nakatalukbong mga mata ni Yu Linglong na may bakas ng determinasyon. Kabanata 2647 Ikaw ang magiging damit pangkasal ni Yanzi. Sa susunod na sandali ay bumuga ng mabahong hininga si Yu Linglong. Tumingin kay Yang Yiu, sumigaw siya sa butas ng puno sa likod niya, "Teng Snake, pinuprotektahan mo ang batas, at huwag papasukin ang sinuman." Oo. Tumugon sina Teng Snake at Tu Jingyuan sa labas ng kuweba. Hindi nagatubili sina Teng Snake at Tu Jingyuan sa mga salita ni Yu Linglong. Sa daan, iginagalang ni Yang Yiu si Yu Linglong, hindi pa banggitin silang dalawa, at si Yu Linglong ay isang Diyos ng batas, hindi iyon problema. Teng Snake at Tu Jingyuan. Naisip na pagkatapos pumasok ni Yu Linglong at ng kanyang Panginoon na si Yang Yiu, hiniling sa kanila na protektahan ang batas sa oras na ito, na marahil ay dahil nakakita sila ng ilang mga kayamanan na kailangang linangin. Pagkatapos mag-order ni Yu Linglong, iwinagayway niya ang kanyang kamay para maglagay ng harang sa pasukan ng butas ng puno. Matapos mabuo ang madilim na berdeng hadlang, imposibleng makita kung ano ang nangyayari sa loob. Pagkatapos, tumingin si Yu Linglong kay Yang Yiu nang may sakit, at muli niyang ikanaway ang kanyang kamay, ngunit nabasag nito ang damit ni Yang Yiu. Sa sandaling ito, ang kamalayan ni Yang Yian ay nakakalat, at hindi siya makakita ng malinaw. Malabo lang niyang nakita si Yu Linglong na nakasquat sa harap niya at pagkatapos ay tinanggal ang belo nito. Nakita niya ang isang walang katulad na mukha. Isang pangungusap lang ang nasa isip niya, isa nga itong totoong Diyosa. Bagamat medyo malabo ang kanyang kamalayan at hindi siya makagalaw, nakita pa rin niya ng malinaw ang mukha ni Yu Linglong na kapantay ng Diyos. Ito ay isang walang katulad na mukha na sapat na upang madilim ang mundo. Ngayon alam na ni Yang Yian kung bakit nakasuot ng belo si Yu Linglong.
Sa hitsura ng isang Diyosa, naniniwala siya na kakaunti ang mga tao, kahit na mga Diyos, ang maaaring panatilihin ang kanilang isip sa harap ni Yulinglong. Mawawalan sila ng katahimikan. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkaroon ng problema sa pagkawalan ng kanyang katinoan sa sandaling ito. Dahil ang sitwasyon sa kanyang katawan ay napakasama na, ang kapangyarihan ng dugo ng uhaw sa dugo na ninuno ay malapit nang masira sa kanyang Dao-Sid God Core. Alam ni Yang Yian na kung mawala ang core ng Diyos, siya ay ganap na matatapos. Ngunit sa oras na ito, siya ay medyo nalilito. Ano ang gagawin ni Yulinglong sa pagpuputol ng kanyang damit at pagtanggal ng belo? Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Yang Yian sa kanyang puso. Ngunit sa oras na ito, dahan-daang sinabi ni Yulinglong, tunay na makapangyarihan ang iyong lihim na pamamaraan, ngunit hindi ito imposible. Kung tutusin, wala ka sa antas ng Diyos na Panginoon sa mga tuntunin ng Taoismo. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na ako, si Yulinglong, ay nasa antas ng Diyos ng batas ng sangkatauhan, at ako ay malapit na sa antas ng langit na Dao. Sa harap ng isang tunay na Diyos ng batas, maaari ka bang maging demonyo? Sayang lang nung pumasok ako sa Chaos Barrier ay nakaharang ang katawan ko ng Chaos Barrier, at hindi pa ito neresolba ng lubusan. Ngayon ay talagang medyo mahirap sugpuin ka, at kailangan pa nitong magbayad ako ng napakalaking halaga. Pero gusto ko pa ring sabihin sa iyo na hindi ako magtatagumpay sa iyo. Kahit na ang lakas ay hinaharangan ng Chaos Chi, nandoon pa rin ang aking kaharian ng Diyos ng batas. Isa kang punong demonyo, pero medyo mapangahas ka. Natatakot ako na naabot mo ang bottleneck ng paglilinang at wala kang pagunlad. Plano mo nang agawin ang katawan at ipanganak muli sa iyong puso, tama ba? Mabagal na nagsalita si Yulinglong, ngunit ang isang kamay nito ay napakalabo. Kitang-kita na sinabi niya ito sa ninunong uhaw sa dugo na pumasok sa katawan ni Yang Yiyo, at ito rin ay para maantala ang oras para makapagbigay siya ng spell. Ngunit ang mga salitang ito ay dumiretso sa puso ng uhaw sa dugo. Hahaha, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang Dharma God. Talagang hindi ko inaasahan ito, ang tugon ng uhaw sa dugo ay nagmula sa katawan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay huminto siya at nagpatuloy, tunay nga, tulad ng sinabi mo, ang landas ng Diyos na ito tungo sa pag-unlad ay natigil sa isang bottleneck sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Nakalulungkot, ang katawan ng Diyos na ito ay napakalaki at hindi maaaring ihiwalay sa mga uhaw sa dugo na bundok. Naranasan ko na ito, kaya kailangan kong lumabas, kailangan ko ng bagong buhay, at kailangan ko ng katawan na kayang dalhin ang Taoismo ng Diyos na ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mabilang na mga nilalang ang nakapasok sa Bloodthirsty Mountains, ngunit hindi pa nila nakilala ang tama. Hanggang sa ang iyong hitsura, o ang hitsura ng batang ito, sa wakas ay natuklasan ng Diyos na ito na ang batang ito ay talagang isang Diyos at demonyo sa laman, at ang mga kondisyon sa lahat ng aspeto ay sapat na upang suportahan ang Diyos na ito. Sa lahat ng kakayahan mo, natural na hindi mo siya kayang bitawan, kaya. Nang sabihin niya ito, pinutol siya ni Yulinglong, kaya sinadya mong matalo si Yanzi at sadyang inilantad ang iyong mga kapintasan, at sa wakas ayon sa iyong ideya, kami ni Yanzi ay pumasok sa iyong katawan. Kung hindi ako nagkakamali, ang kakaibang halimuyak na naamoy namin nang pumasok kami ay dapat ay isang uri ng nakakalaso na halimuyak na dati mong ginugulo ang iyong isipan. Kaya ginamit ni Yanzi ang espada para hatiin ang dugo na inihanda mo noon pa lang, o ang iyong iba pang anyo, at sa wakas ay nag-drill sa katawan ni Yanzi, nakuha ang gusto mo at nakumpleto ang unang hakbang ng iyong muling pagsilang. Karapat-dapat kang maging Diyos ng batas. Oo, tama ka sa lahat ng bagay. Hihihi, ngunit ano ang mahalaga? Ngayon ay lubusang sinalakay ng Diyos na ito ang bawat pulgada ng mga buto at dugo sa katawan ng batang ito, at ang dugo ay nagsanib. Sa kalahating oras pa, lubusang sasalakayin nito ang kanyang banal na kaibuturan. Ngayon, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa iyo na wala ang batas ng Diyos. Kahit na hindi mo ito kayang itigil ang batas ng Diyos. Diyos. Siyempre, maliban kung patayin mo ang batang ito ngayon, maaari mong patayin ang Diyos na ito na may magandang impresyon sa batang ito, at sa kasong ito, hindi mo ito gagawin, tama. Ang uhaw sa dugo na matandang ninuno ay tumawa ng malakas, hinuhulaan na hindi siya papatayin ni Yulinglong. Ang mga daliri ni Yulinglong, na palihim na umiikot, sa wakas ay tumigil at ngumisi, na nagsasabing, oo, hindi ko gagawin ito, ngunit maaari akong makipagtulungan sa kanya upang pinuhin ka. Sa kabilang banda, si Yanzi ba ang nagpagtagumpay sa iyo, o ikaw ang nagpagtagumpay kay Yanzi? Ibig sabihin, ikaw ang magiging damit pangkasal ni Yanzi. Ang mga huling salita ni Yulinglong ay nasa napakatalim na boses. Biglang kinaway ni Robbie ang kanyang kamay kay Yang Yiyo. Ang kakanyahan ng buhay, kasama ng aking kaluluwa, utusan ng langit at lupa, tunog ng yin at yang, ang selyo ng buhay, bumangon. Itinaas ni Yulinglong ang kanyang kaliwang kamay na parang umaawit ng isang lihim na mantra. Ito ay ang kamay na siya ay sumasayaw sa likod ng kanyang likod sa spells. Nagde-delay siya ng oras para lang sa sandaling ito. Ginamit niya ang kanyang sariling buhay at kaluluwa bilang presyo upang simulan ang pag-ukit ng marka ng buhay kay Yang Yiyo. Ito lang ang naiisip niya para iligtas si Yang Yiyo, at ito rin ang tanging trump card niya. Alam din niya kung ano ang dapat niyang bayaran pagkatapos ilabas ang selyo ng buhay. Pero,
Wala siyang pagpipilian, at handang gawin ito. Ang mga daliring parang kidlat ay inukit sa katawan ni Yang Yian, gamit ang asensya ng dugo at espiritu ng buhay bilang tinta. Sa isang iglap, inukit ng pamilya ang komplikado at malalim na mga inscription sa katawan ni Yang Yian, mula sa gitna ng mga kilay hanggang sa buong katawan. Sister Linglong, ikaw. Tumigil ka. Si Yang Yian ay nakatuon sa pagprotekta sa mababang antas na uhaw sa dugo na ninuno mula sa pagsalakay sa banal na core at puso ng Dao. Hindi siya nagsalita ng kausap ni Yu Linglong ang ninuno na uhaw sa dugo, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya. Bagamat hindi niya alam kung paano siya ililigtas ni Yu Linglong, naiisip niya na tiyak na magiging napakalaking halaga ito. Ayaw niyang makipagsapalaran si Yu Linglong. Bukod pa rito, kahit na si Yu Linglong ay nakipagsapalaran, hindi pa rin alam kung siya ay magtatagumpay, kaya huwag siyang bugbugin sa oras na iyon. Huwag magsalita, patatagin ang iyong banal na ubod at isip, at ang susunod na hakbang ay nangangailangan sa atin na magtulungan. Magtulungan. Makipag-usap sa isa't isa para iligtas ka, kung hindi, lahat tayo ay mamamatay. Pulang-pula talaga ang mukha ni Yu Linglong nang sabihin niya ito, at sinabi niya ito ng may matigas na pangitaas na labi. Anong ginawa mo, asong babae? Bakit ang init? Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yian ang galit na boses ng ninuno na uhaw sa dugo, at natarante rin siya. Maliwanag ang mga ugat ng dugo sa mukha ni Yang Yian, ngunit pinigilan sila ng berdeng inscripsyong halo na inukit ni Yu Linglong kay Yang Yian. Nakahinga rin ng maluwag si Yang Yian, at tila naramdaman niyang bahagyang nabawasan ang sakit sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya maging masaya, dumaing siya at halos mabali ang kanyang mga ngipin, dahil naramdaman niya na ang kapangyarihan ng ninuno na uhaw sa dugo sa kanyang katawan ay parang isang desperadong aso na tumatalon sa pader, at tila nakikipaglaban ito sa oras at nagsimulang salakayin ang kanyang Dowsid God Core na galit na galit. Ang sakit sa kanyang katawan ay tumaas ng higit sa 10 beses, at siya ay umuungol at nagngagig ng kanyang mga ngipin. Kumunot ang noo ni Yu Linglong at sinabing, Yanzi, susunod ako. Kailangan kong makiisa sa iyo upang tulungan ka. Kapag lumitaw ang likas na puwersa ng buhay sa aking katawan, sasamantalahin mo ang pagkakataon na pinuhin ang uhaw sa dugo na ninuno, ako. Magsisimula. Bagamat nanginginig ang katawan ni Yang Yian, narinig niya ang bawat salita ni Yu Linglong. Ang pagsasama ng langit at lupa. Well, dahil naging Diyos na siya, natural na alam niya ang ibig sabihin nito. Siya. Natigilan saglit. Ngunit sa sandaling ito, nalaman niyang ang banal na damit ni Yu Linglong ay nawala at pagkatapos ay parang kulog ang puso ni Yang. Hindi siya makapaniwala. Kabanata 2648 ang daan ng langit ay palaging paprotektahan ang iyong kawalang kamatayan. Ang uhaw sa dugo na ninuno na lubhang mayabang kamakailan lamang ay ganap na nilamon ni Yang Yiu sa sandaling ito. Pagkatapos ay galit na galit niyang ipinakalat ang Chen Kun Dao Sid technique para simulan ang pagpino ng uhaw sa dugo na kapangyarihan. Tulad ng sinabi ni Yu Linglong sa ninunong uhaw sa dugo noon, ikaw ang magiging damit pangkasal ni Yanzi, ito ay nagkatotoo na ngayon. Sa oras na ito, ang katawan ni Yang Yiu ay may tulong ni Han Yuan Yiki. Matapos mailipat ang pamamaraan, ang kapangyarihang uhaw sa dugo ay patuloy na dinadalisay, at ang mga nasirang meridian ay dapat ding magkaroon ng puwersa ng buhay ni Yu Linglong, na mabilis na inaayos. Boom! Isang mahinang tunog ang narinig sa katawan. Ang kaharian ng paglilinang ay opisyal na pumasok sa pangunahing emperador ng Diyos. Ngunit ito ay simula pa lamang. Dahil ang kapangyarihan ng ninunong uhaw sa dugo ay napakalaki, at ang pinakamahalagang likas na puwersa ng buhay ni Yu Linglong ay pumasok sa kanyang katawan. Sa tulong ni Han Yuan Yiki, si Yang Yiu ay may walang kapantay na kapangyarihan sa kanyang katawan, at ang realm breakthrough ay kasisimula pa lang. Sa mabilis na operasyon ng Chen Kun Dao Sid technique, ang kanyang cultivation ay nagsimulang patuloy na umunlad. Boom! Ang kaharian ng gitnang emperador ng Diyos. Boom! Ang kaharian ng nakatataas na emperador ng Diyos. Sunod-sunod na mga breakthrough. Natakot si Yang Yiu. Napakalaki pa rin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa lalong madaling panahon ng kanyang paglilinang ay umabot sa tuktok ng nakatataas na emperador ng Diyos, at si Yang Yiu ay hindi na nang ahas na hawakan ito. Dahil ang 10 katangian ng mga puno ng Dao sa Dao Seed ay lumaki ng higit sa isang talampakan, bawat isa, at ngayon ang kanyang paglilinang ay tumalon sa itaas na tuktok ng God Emperor. Kung magpapatuloy ito, nadama niya na maaari siyang direktang makapasok sa antas ng Panginoong Diyos. Ngunit ito ba ay isang magandang bagay? Siyempre hindi. Kung hindi ito gagawin ng maayos, maaari itong maging isang malaking nakatagong panganib para sa hinaharap na paglilinang. Dahil ang paglilinang ay hindi lamang isang usapin ng mana, kundi isang usapin din ng pag-unawa sa mundo. Kung ang estado ng pag-iisip ay hindi matatag at hindi makasabay, mahirap ding patatagin ang pundasyon. Akala niya sapat na. Kaya't itinigil niya ang pagpapatakbo ng Chen Kun Dao Sid Gong, at sa halip ay isinaaktibo ang Ancestor Witch Becoming a Saint, Gong, at sinimulang palamigan ang kanyang katawan. Ang uhaw sa dugo na kapangyarihan sa kanyang katawan ay talagang napakalaki, at kalahati pa lang nito ang naubos niya, hindi pa banggitin ang likas na puwersa ng buhay ni Yu Linglong. Sinimulan niyang pasiglahin ang kanyang katawan at isagawa ang Ancestral Witch Sainthood skill.
Hindi niya alam kung gaano na ito katagal, ngunit nagulat si Yang Yian at nagising mula sa kanyang estado ng pagsasanay. Ang kanyang katawan ay umabot sa itaas na antas ng primordial body. Siya, biglang nagmulat ng mata. Tila iniwan ni Yulinglong ang kanyang katawan sa isang punto, at ang mga inscription sa kanyang katawan ay nawala, ngunit isang layer ng liwanag na gininto ang liwanag ang dumadaloy sa ibabaw ng kanyang katawan. Ito ay malinaw na isang simbolo ng primordial body na sumusulong sa isang mas mataas na antas. Sa oras na ito, walang pakialam si Yang Yian sa kanyang pagsasanay. Ang una niyang reaksyon ay ang hanapin si Yulinglong, ang diyosa na hindi sinasadyang naging babae niya noong siya ay nasa problema. Ate Linglong. Mabilis na sigaw ni Yang Yian at lumingon para hanapin siya. Okay ka lang ba? Sa sumunod na sandali, mahina ang boses ni Yulinglong mula sa sulok. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian, ngunit mabilis siyang tumayo at naglakad patungo kay Yulinglong. Sa oras na ito, nakaupo na si Yulinglong sa sulok ng butas ng puno na nakasuot ng maayos na damit, nakaupo na naka-cross-legged para magpagaling. Siya, naglagay din ulit ng belo sa mukha niya. Ayos na ako ngayon. Nakapasok pa nga ako sa tuktok ng God Emperor. Sister Linglong, salamat. Kung wala ka, nilamon na sana ako ng uhaw sa dugong ninuno. Gayunpaman, nagsalita siya ng may pananabik, ngunit wala na siyang masabi sa huli. Dahil nakita niya. Nakita ang buhok ni Yulinglong, na orihinal na itim at may kantab, ngayon ay may puting buhok. Ate Linglong. Nagulat si Yang Yian at may naisip. Gusto niyang makita ang kanyang mukha, ngunit biglang tumayo si Yulinglong, tumalikod, at sinabi habang naglalakad, dahil ayos ka lang, lumabas na tayo. Mahigit 1,000 taon na ang lumipas. Si Tengshi at Tu Jingyuan ay naghihintay pa rin sa labas. Sila ay naghihintay na balisa. Iniunat ni Yang Yian ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang kamay ni Yulinglong. Sa sandaling ito, ang kanyang kamay ay napakalamig. Hindi nag-ingat si Yulinglong at hinayla siya ni Yang Yian, ngunit nawala ng balanse ang kanyang katawan at nahulog sa mga bisig ni Yang Yian. Naramdaman ni Yang Yian ang gulat ni Yulinglong. Ngunit mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo, ayaw niyang makita ni Yang Yian ang kanyang mukha. Ngunit sa mga bisig ni Yang Yian, paanong hindi niya ito nakita? Sister Linglong, nanginginig ang boses ni Yang Yian. Bagamat may suot itong belo, kita pa rin niya ang mga kulubat sa gilid ng mga mata nito. Higit pa rito, nang hawakan siya ni Yang Yian sa kanyang mga bisig, pinaandar niya ang kanyang kapangyarihan at nalaman na bagaman nawala ang magulong ambon sa katawan ni Yulinglong, ang kanyang Taoismo ay bumalik sa kaharian ng hari ng Diyos. Parang landslide. Paano ito matitiis ng isang Diyos ng batas? Direkta siyang bumagsak mula sa Diyos ng batas tungo sa nakatataas na Diyos na hari, at hindi niya intensyon na mahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Ikaw, ako, gustong magsalita ni Yang Yian, ngunit hindi niya magawa. Naunawaan niya na ang lahat ng ginawa ni Yulinglong sa sandaling ito ay para sa kanya. Sinakripisyo niya siya para maging kumpleto siya. Sa wakas ay lumingon si Yulinglong at tinitigan si Yang Yian at sinabing, ayos lang. Ang mga Diyos ay may walang katapusang habang buhay. Unti-unti kang makakabawi sa hinaharap. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Nagboluntaryo ako at wala akong kinalaman sa iyo. At saka, ikaw ang Panginoon ng templo ng Chenkon. Tungkulin kong protektahan ka at ilayo ka sa kapahamakan. Mula ngayon, kakalimutan ko na lang ang nangyari sa iyo. Kakalimutan ko na lang ang nangyari sa iyo ngayon. Kataas-taas ang Diyos at nasasakupan, at walang ibang relasyon. Hindi ko maintindihan, sabi ni Yang Yian, ngunit bigla niyang inabot at itinaas ang belo ni Yulinglong. Tumili si Yulinglong na parang takot na kuneho, at mabilis na tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Isang kulubat na matandang mukha ang lumitaw sa paningin ni Yang Yian. Sa pagkakataong ito, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang makitang tinakpan ni Yulinglong ang kanyang mukha sa gulat, biglang ibinaba ni Yang Yian ang kanyang ulo, hinayla ang kanyang mga kamay, at hinalikan siya sa bibig. Nagpumiglas si Yulinglong na itulak siya palayo, tumutulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito maitulak palayo, at hinawakan siya ng mahigpit sa mga bisig ni Yang Yian. Sa huli, siya ay umiyak at tumigil sa pagpupumiglas, at siya rin ay lumuha. Ang oras at espasyo ay nagyelo sa sandaling ito. Pagkaraan ng mahabang panahon. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Yang Yian, ngunit seryoso niyang tinitigan ang mga mata nito at sinabing, paano ko, Yang Yian, makakatagpo ng isang Diyos ang tulad mo sa buhay na ito? Yulinglong, makinig ka, gusto kita, hindi dahil sa pabor. Gusto kita noong nakita kita sa mundo ng Chenkun Temple, gusto ko ang isang Diyosa, talagang, sumusumpa ako sa buhay na ito, ang daan ng langit ay palaging magpoprotekta sa iyong kawalang kamatayan. Talagang babalikan kita. Kahit na marami akong babae, hinding-hindi ko pababayaan si Gu Shui. Simula ngayon, please be my woman, hinding-hindi kita pababayaan sa buhay na ito. Kahit anong maging Diyosa mo, palagi kang magiging Diyosa sa puso ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong protektahan ka, okay? Napaluha si Yulinglong. Siya ay isang Diyos, ngunit isa ring Diyosa. Paanong wala siyang pakialam sa kanyang hitsura? Tinulungan niya si Yang Yian sa halaga ng kanyang sariling kakanyahan ng buhay, dugo at kaluluwa. Ang kanyang nilinang ay ang paraan ng pamumuhay, at ang kanyang kinain ay ang kanyang likas na puwersa ng buhay.
Ngayon siya ay naging isang matandang babae. Ito ang presyo. Nang marinig ang panunumpa ni Yang Yian, alam niyang sulit ang lahat. Kabanata 2649 ang lihim ni Yu Linglong. Master, sa wakas nakalabas ka na. Sa labas ng butas ng puno, nakita ni Teng Shi na nawala ang harang at magkasunod na lumabas sina Yang Yiu at Yu Linglong, at nagpakawala siya ng labis na pag-iyak. Lumapit din si Tu Jingyuan, at nang magsasalita pa sana siya, nakita niya ang mukha ni Yang Yiu o si Yu Linglong sa likod niya at agad na tumahimik, yumuko lang siya bilang senador Yas. Teng Shi ay pabaya at hindi pinansin ang mga detalye, at nagpatuloy sa daldal. Bilang resulta, sinabi ni Yang Yiu, pwede bang tumahimik ka? Sa sumunod na segundo ay nagpreno si Teng Shi. Sa wakas, naramdaman kong may mali. Wala sa mood si Master kaya minabuti kong manahimik na lang baka mabugbog ako. Sa isang kisap mata, sa wakas ay napatingin ako kay Yu Linglong sa likod ni Yang Yiu, ngunit nalaman kong si Yu Linglong ang mali. Una sa lahat, naramdaman ni Teng Shi na ang aura ni Yu Linglong ay talagang umabot na sa level ng God King, at nakita niya na ang buhok ni Yu Linglong ay tila lalong pumuti. Bagamat nakasuot siya ng belo, kitang-kita ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Ang pangunahing punto ay ang talagang hawak ng Master na si Yang Yiu sa kamay ni Yu Linglong, at lumabas ang dalawa sa butas ng puno. Ang huling punto ay ang aura ng Master ay napakalakas na hindi niya maramdaman ang lalim nito. Ngayon ay tila naiintindihan ni Teng Shi ang isang bagay kahit nahuli na niya itong mapagtanto. Mukhang maraming nangyari sa Master at Yu Linglong sa Tree Hole. Huwag na tayong magtanong ng kahit ano. Damn Dwarf, nakita mo ito ngunit hindi mo naalala sa akin, isinumpa ni Teng Shi si Tu Jingyuan sa kanyang puso, ngumiti ng awkward kina Yang Yiu at Yu Linglong, at tumabi. Huminga ng malalim si Yang Yiu at sinabi kina Teng Shou at Tu Jingyuan, tara na, umalis na tayo dito at pumunta muna sa lupa. Oo, Master, ang daanan palabas ay na-clear na ng iyong mga subordinate, sabi ni Tu Jingyuan at direktang pinangunahan ang daan. Sa tuwing makakarating si Tu Jingyuan sa dulo at sa mga pangunahing punto, hindi siya nanggugulo, ngunit pinupuri at pinahahalagahan ni Yang Yiu. Si Teng Shi ay kabaligtaran lang, nagkakagulo siya at gustong ipakita ang lahat pero lagi siyang nagkakagulo. Gayunpaman, si Teng Shi ay mas prangka at simple, at sa kabilang banda, siya ay mas tapat at maglakas loob na lumaban. Sa mata ni Yang Yian, parehong may kanya-kanyang pakinabang at disadvantages. Matapos umamin ni Yang Yian kay Yu Linglong sa kuweba, walang hadlang sa pagitan nila. Muling nagsuot ng belo si Yu Linglong, ngunit naramdaman ni Yang Yian sa kanyang puso na nagmamalasakit pa rin siya sa kanyang mukha na naging parang matandang babae. Nang lumabas sila, hinawakan ni Yang Yian ang kanyang kamay nang walang sinasabi, at magkahawak kamay na lumabas ang dalawa. Nanumpa siya sa kanyang puso na wala na siyang susunod at ibabalik ang mukha ni Yu Linglong. Sa katunayan, hindi mahirap sabihin kung ito ay mahirap o madali. Si Yu Linglong ay naging ganito na ngayon, ang kanyang mukha ay tumanda, at ang kanyang paglilinang ay bumabalik. Sa huling pagsusuri, ito ay dahil nawalan siya ng lakas sa buhay. Hanggat nakahanap siya ng isang banal na bagay upang pagalingin ito, maaari siyang gumaling. Ito ang utang niya sa kanya, at dapat niyang gawin ito. Pinayagan din niya si Yu Linglong na maging ganito. Siyempre, sinabi rin niya ang tubig ng buhay, ngunit hindi nakita ni Yu Linglong ang anumang pagbuti pagkatapos uminom ng 3 sunod-sunod na patak. Kaya alam niya na kailangan niyang maghanap ng banal na kayamanan para maibalik ang kanyang enerhiya sa buhay sa susunod, ngunit hindi niya alam kung saan makakahanap ng ganoong kayamanan. Makalipas ang 1 oras, bumalik sila sa lupa sa parehong ruta. Ang malaking bitik na binuksan ng Earth Essence ay nandoon pa rin sa bundok na kanilang pinasukan. Ang pagkakaiba lamang pagkatapos nilang lumabas ay ang mga tinak na umaabot ng libu-libong milya sa Bloodthirsty Mountains ay nalanto lahat. Ang katawan ng matandang ninuno na uhaw sa dugo ay pinatay o nilamon ni Yang Yiu, kaya natural na hindi makaligtas ang mga tinak sa katawan ng matandang halimaw. Kung tutuusin, nandoon pa rin ang mga tinak na ito pagkatapos ng libu-libong taon, nalanto lang, ngunit naniniwala ako na sa paglipas ng panahon, balang araw ay magiging abo. Guro, magpapatuloy ba tayo sa susunod na pagpunta sa Sky God City? Tanong ng Earth Essence. Tumingin si Yang Yiu kay Yu Linglong at tinanong ang kanyang opinyon, Sister Linglong, ano sa palagay mo? Ang boses ni Yu Linglong ay gumagalaw at nakakaakit pa rin, at sinabi niya, ilang libong milya na lang ang tatawid sa Bloodthirsty Mountains. Dahil doon ang layunin natin, magpatuloy tayo. Matanda na ang itsura niya na pasibo pero hindi naman apektado ang boses niya. Pagkatapos marinig ito, tumanggo si Yang Yian at sinabing, pagkatapos ay magpatuloy tayo sa Sky God City. Ang layunin ay hindi nagbago, at siya ay patuloy na sumusulong. Sa katunayan, si Yang Yian ay may posibilidad din na magpatuloy sa pagpunta sa Sky God City na binanggit ni Teng Shi. Ito ay upang makatagpo ng mga pagkakataon at subukan ang swerte. Ito ay pareho saan ka man pumunta. Ayon kay Teng Shi, ang Sky God City ay isang lugar kung saan matatagpuan ang maraming Diyos, ibig sabihin mayroong mga tao. Ang ibig sabihin ng mga tao ay mga pagkakataon at balita. Kailangan niya na ngayong maghanap ng ganoong lugar at magtanong kung saan may banal na bagay na makapagpapagaling kay Yu Linglong. Lumipad, Teng Shi.
Sigaw ni Yang Yian kay Teng Shi. Agad na naunawaan ni Teng Shi na gusto ng Panginoon na siya ay maging isang bundok, at pagkatapos niyang mabilis na tumugon, ang kanyang mga pakpak ay kumikislap ng banal na liwanag at naging katawan na may sukat na 20 hanggang 30 metro. Ngayong patay na ang uhaw sa dugong ninuno, wala nang mga tinak na makakapigil sa kanila, para sila ay direktang lumipad, at si Yang Yian ay hindi gustong mag-aksaya ng oras sa paglalakad. Dati, nagkwento siya tungkol sa mga tanawin sa daan para makapaglakbay at magkaroon ng karanasan. Ngunit ngayon ay may pag-aalala sa kanyang puso. Nag-aalala siya kay Yu Linglong. Kailangan niyang makahanap ng banal na bagay na tutulong kay Yu Linglong sa lalong madaling panahon, kaya natural na ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kalsada. Lumipad lang. Kung may mga hadlang, pag-uusapan natin ito. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, isa na siyang pinakamataas na God Emperor. Sa Eternal God Realm man o sa God Realm kung nasaan sila ni Yu Linglong, siya ay itinuturing din na nasa itaas ng middle level. Hindi siya natatakot sa anumang bagay. Ang antas ng Diyos Panginoon ay isang linya lamang ang layo. Bukod pa rito, sa itaas ng Diyos na Panginoon ay ang Diyos ng batas, at hindi marami sa buong God Realm. Naniniwala ako na ito ay pareho dito. Ang malakas ay palaging isang minorya. Sa sumunod na sandali, dinala niyang Yu si Yu Linglong upang tumayo sa likuran ng Teng Snake, ngunit tumalon si Tu Jingyuan. Hindi siya nang ahas na tumayo sa likuran ni Teng Snake, at hindi na niya kailangan. Lahat sila ay Junior God Emperors, at ang kakayahan ni Tu Jingyuan ay hindi mas mahina kaysa kay Teng Snake. Tara na. Nagutos si Yang Yiyo, at si Teng Snake ay kumislap ng makukulay na banal na liwanag, bumulong sa kalangitan, at sumugod sa kalangitan. Ang bilis talaga. Sa likuran niya, dahan-daang sumunod si Tu Jingyuan sa daan-daang metro. Ang parehong mga lalaking ito ay medyo magaling. Natawa si Yang Yiyo. Sa unang pagkakataon, si Yu Linglong ay hindi gaanong pesimiste gaya noong una, at sinabi niya, ang Earth Essence at Teng Snake ay parehong itinuturing na maswerte. Wala siyang masyadong sinabi. Hinawakan ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at muling sinabing seryoso, huwag kang mag-alala, kahit na kailangan kong dumaan sa apoy at tubig, tiyak na gagaling kita. Tumingin si Yu Linglong sa maaliwalas na mga mata ni Yang Yiyo, at ang kanyang puso ay lumuwag ng walang dahilan. Habang nakatingin sa kanya, bigla siyang natawa. Siya. Sinabi niya, naniniwala ako na dahil ikaw ang kataas-taasang Diyos, ang pinakamakapangyarihan at pinakamataas na tao sa buong langit sa hinaharap, wala ka talagang dapat ikakonsensya. Sa totoo lang, medyo nalilito ako sa simula, ngunit ngayon ay naiisip ko na ang sakuna na ito ay maaaring hindi isang masamang bagay para sa akin. Malaking kagalakan at labis na kalungkutan, ups and downs, ay ang tempering ng langit sa puso ng tao. Sa sandaling ito, gamaan ang loob ni Yu Linglong at nakita ang sarili niyang sekreto. Kabanata 2653 Busog at Siyam na Katok. Ang mga damdamin ng matinding kalungkutan at malaking kagalakan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kahit na mga ordinaryong tao. Naranasan ito ni Yu Linglong sa pagkakataong ito, at ang kanyang pusong daw ay nagalit. Sa halos dalawang pagtatapat ni Yang Yiyo, gamaan ang pakiramdam niya, at ang kanyang pusong daw ay sumulong muli. Naramdaman niya ang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan. Iniugnay niya ang pakiramdam na ito sa sarili niyang pagkakataon. Ang sikreto ng pagpasok sa kaharian ng langit sa hinaharap. Ito ay maaari ding ituring na isang mahusay na ani. May gains and losses, yun lang. Ramdam ni Yang Yiyo ang mga emosyonal na pagbabago ni Yu Linglong, at sa wakas ay naibsan ang kanyang mga alalahanin. Para sa mga magsasaka, ang pinakakinatatakutan ay ang puso ng daw ay hindi matatag. Siya ay nag-aalala na ang daw na puso ni Yu Linglong ay magiging hindi matatag dahil sa paghina ng kanyang hitsura at paglilinang. Kung nangyari iyon, malaki ang epekto nito sa kinabukasan. Ngayon ay sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya nakonsensya kay Yu Linglong. Kung tutuusin, para sa kanya si Yu Linglong. Ang kanyang susunod na layunin ay gawin ang lahat upang matulungan si Yu Linglong na makabangon. Ang Sky God City ay isang layunin. Umaasa akong makahanap ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Alam talaga ni Yang Yiyan na ang mga natural na kayamanan o mataas na antas ng banal na table tas lamang ang makakatulong kay Yu Linglong. Wala siyang ideya ngayon, ngunit alam niyang tiyak na gagaling si Yu Linglong. Nakasakay sa Teng Snake at lumilipad sa kalangitan, sa ilalim ng ningning ng makulay na banal na liwanag, ito ay parang isang panaginip, kasama ang Diyosa sa kanyang tabi, ang kanyang lakas at paglilinang sa wakas ay umabot sa isang yugto na pansamantala niyang naisip. Si Yang Yiyan ay tila may nagniningas na apoy sa kanyang puso. Pero alam din niyang magiging mahirap at mas mahirap pa rin ang daraanan. Maaari siyang magtiwala, ngunit hindi siya dapat maging kampante. Kung ikukumpara sa mga kalaban na kakaharapin niya sa hinaharap, malayo pa ang kanyang lalakbayin. Ang kataas-taasang emperador. Isang kataas-taasang nilalang na naging huling hakbang na ng Heavenly Dao Realm, ang kanyang kapalaran. May laban sa huli, mamatay ka o mamatay ako. Master, nandito na po kami. Habang lumilipad ang iniisip ni Yang Yiyan, tumunog ang boses ng Teng Snake. Si Yang Yiyan ay bumalik sa kanyang katinuan at tumingin sa malayo, at isang bundok na napapalibutan ng banal na liwanag ang lumitaw sa kanyang paningin.
Sa isang kisap mata, mabilis na lumipad pababa si Tengshi. Sinabi ni Yang Yian, bakit hindi ka na lang lumipad sa bundok? Sinabi ni Tengshi, Guro, narinig ko na mayroong siyam na langit na kulog sa Sky Mountain. Kahit na umakyat ka sa antas ng isang magic god, tadtad ka ng abo. Kung gusto mong pumunta sa Sky Life City, kailangan mong humanap ng gabay na magdadala sa iyo pataas. Ganun ba, tapos bumaba ka na. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ito ang Eternal God Realm. Ang ilang mga kapaligiran ay maaaring talagang pumatay ng mga tao, kahit na ang mga Diyos ay walang pagbubukod. May pangkalahatang pangalan ng Thunder, ngunit mayroon din itong iba't ibang lakas. Ang kulog sa God Realm ay natural na hindi pangkaraniwan. Maaari itong pumatay ng Magic God. Naniniwala talaga siya. Sa isang iglap ay nakarating si Tengshi sa paanan ng bundok. Inakay ni Yang Yian si Yu Linglong pababa mula sa likuran ni Tengshi, at ang Earth Essence ay naging isang dilaw na banal na liwanag. Ang bundok sa harap niya ay napapalibutan ng puting ambon at banal na liwanag, at imposibleng makita kung gaano ito kataas. At ayon kay Tengshi, ang Sky God City ay nasa tuktok ng bundok. Ito ay medyo kakaiba. Ayon sa pangunawa ni Yang Yiu, ang tuktok ng bundok ay dapat na pasukan lamang. Maaaring nakatago ang Sky God City sa ibang espasyo. Ito ay isang malaking bundok. Pero, tinitigan ito ni Yang Yiu pagkatapos tingnan. Dahil ang Sky Mountain sa kanyang paningin ay ang lahat ng 90-degree vertical cliffs, walang isang solong landas o puno. Paano tayo aakyat dito? Tumingin siya kay Tengshi. Hindi naman sa hindi sila makabangon, pero wala naman, which is a complete rejection. Napangiti si Tengshi at sinabing, Guro, narinig ko sa ibong iyon na kailangan nating maghanap ng gabay para makabangon. Bakit kailangan natin ng guide para makaakyat ng bundok? Ano ang sitwasyon nitong Sky God City? Ungol ni Yang Yiu. Awkward na sinabi ni Tengshi, Guro, narinig ko lang ito mula sa ibon, sabi-sabi, ngunit ang lungsod na ito ay dapat na umiiral, at narinig ko mula sa ibon na mayroong maraming mga Diyos sa lungsod, ito ay isang banal na kaharian. Naiinip na sinabi ni Yang Yian, okay, pag-usapan natin kung paano mahahanap ang gabay sa lungsod. Umikot ang ulo ni Tengshi, ako, nakalimutan kong itanong kung paano hahanapin ang guide noon. Ikaw, nabulunan si Yang Yian. Ang lalaking ito ang nagkumbinsi sa kanya. Sa oras na ito, sinabi ni Yu Linglong, Yanzi, dahil natagpuan ang lugar, dapat itong tama. Kung saan maraming Diyos, dapat mayroong ilang mga gabay. Dapat mayroong mga pahiwatig. Hanapin natin ito. Sige, hanapin natin, napalitan ng ngiti ang mukha ni Yang. Maaari siyang maging malamig kay Tengshi, ngunit hindi siya maaaring maging malamig kay Yu Linglong. Sa katunayan, mula sa pagkakakilala kay Yu Linglong hanggang ngayon, mayroon siyang malalim na paggalang sa kanya. Natural, hindi siya magalit. Hanapin mo, nakatayo ka lang ba dyan naghihintay na may hahanapin ka? Lumingon si Yang Yian at sinigawan ang natulala na si Tengshi. Oo, pupunta ako kaagad. Si Tengshi ay parang napatawad na siya, ngunit siya ay talagang hanggal. Si Tu Jingyuan ang pinakamatalino at siya ang unang tumalikod at tumungo sa pader ng bundok. Pagkatapos ay pumunta si Yang Yian kasama si Yu Linglong. Mayroong isang bundok na halos walang katapusan, na may isang bangin na paaba ng patayo sa 90 degrees, at ang tuktok ay hindi nakikita. Ang ilan sa kanila na nakatayo sa itaas at sa ibaba ay kasing liit ng mga langgam. Napabuntong hininga si Yang Yian, ang paglikha ay kamangha-mangha. Sa harap ng napakarilag na bundok, kahit na tayo ay mga Diyos, tayo ay kasing liit ng mga langgam. Mahinahong sinabi ni Yu Linglong, ang makalangit na kaharian ng tatlong kaharian ay ang pinakamahusay. Ang lahat ng bagay ay may mga espiritu. Ang mga bundok ay may kanikanyang hugis, at ang tubig ay may sariling mga tunog. Mararamdaman mo ang iyong sariling kawalang halaga sa mundo. Ito ay isang magandang bagay. Ito ay nagpapakita na ikaw ay may damdamin para sa mundo at sa daan ng langit, at ito ay mabuti para sa iyong paglilinang at kaliwanagan. Natigilan si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ganoon karami ang sasabihin ni Yu Linglong. Napaisip siya. Sa katunayan, mula nang dumating siya sa God Realm, bagamat naging Diyos siya, pakiramdam niya ay humihina na siya. Ngayon isipin mo ito, hindi siya mahina, ngunit lahat ng bagay sa God Realm ay masyadong makapangyarihan, mula sa kapaligiran hanggang sa pangkalahatang lakas ng lahat ng nabubuhay na bagay, na nagpapahina sa kanya. Master, may nangyayari dito. Sa sandaling ito, ang boses ni Tu Jingyuan ay nagmula sa malayo, na hamarang kay Yang Yiu. Pagkatapos ay pumunta siya kasama si Yu Linglong. Guro, may inscription dito, si Tu Jingyuan ay nakatayo sa harap ng isang malaking bato na mahigit 10 metro ang taas sa paanan ng bundok. Tumingin sina Yang Yiu at Yu Linglong at nakitang may nakaukit ng inscription sa malaking bato. Ano ang sinasabi nito? Tanong ni Yang Yiu. Sa oras na ito, nagsimulang magbasa si Tu Jingyuan, upang makapasok sa aking Sky God City, kailangan mong same time na purihin ang Sky Mountain, yumuko ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses, at lalabas ang mensahero, at maaari kang makapasok sa Sky God City. What the hell? 3 busog at 9 na kautaw ang kailangan. Gusto ni Master na sabihin ko na maaari na lang tayong umakyat sa kahabaan ng pader ng bundok.
Break the rules and kowtow, walang ingat na sabi ni Tengshi. Tiningnan ni Yang Yiyo ang inscription sa malaking bato, nag-iisip, at pinandilatan ng mata si Tengshi, na nagsasabing, yumuko ka, dapat mong malaman na yumuyuko ka sa Sky Mountain na ito. Ang pagyuko sa bundok ay pagyukod sa langit at lupa. Bilang isang nilalang na naglilinang, kailangan mong laging may mapitagan na puso. Sa harap ng Sky Mountain na ito, tayo ay kasing liit ng mga langgam, kaya ano? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.